What makes you want to continue? Hello mga dap, it's Guru. Susubukang pumasok sa magulong mundo ng content creation. Well, hindi naman ito yung pinakaunang pagkakataon na sumubok ako. Yep, hindi ko na rin kasi mabilang kung makailang beses na. What makes you want to continue? I came across with this question sa social media, and this question got me. Simple question lang siya, ngunit parang mahirap may bigay ang sagot. So, to share with you my answer, story time muna tayo. Way back 2019, nag-take ako ng board exam. Yes, teacher nga po pala ako. Dito rin ang pinagkuhanan ng account name ko, Guru. Kuha sa Malay word ng ibig sabihin ay guro. And yes, naipasa ko yon. Yep, licensed professional teacher po ako. Buong akala ko, pag may license ka na, hindi ka na mahirapan. Doon ako nagkamali. Buwan din ako natenga. Walang trabaho. Walang kwenta. Joke lang. And the pandemic strikes. Lockdown. Bawal lumabas. Sabi ni King. Mas lalo akong nalugmok nun at ginawa ko na lang libangan ng paglalaro. Sa point na na-addict ako sa kalalaro. Addict din ako sa larong Mobile Legends. Narito yung mga na-addict sa larong ito. ML. Taas ang gamay. Huwag na may mahiya. Sa mga panahon din ito ay hindi pa masyadong nagbo-boom ang content creation dito sa Pinas. Kaya naisipan ko, why not? Try ko kaya try kong gumawa ng videos. Sinimulan ko sa YouTube. Akala ko madali. Ang bandin bago ko nagkaroon ng mga viewers. Pero habang patagal lang pag-upload ko ng videos, ay pataas naman ng pataas yung nakukuha kong views. Nang sa nauso itong laro, kung di ako nagkakamali, Specimen Zero ang title ng game na yun. Sino po yung nakakaalala ng game na yan? Kung saan pwede kang maglaro kasama ang mga kaibigan mo at iba't ibang nilalang dito sa Pilipinas. Yung laro na kung saan may nakakatakot na alien at kinakailangan mong makatakas sa abandonadong gusaling yon. Ngunit para magawa yun, kinakailangan mo munang hanapin yung mga susi na kung saan nakalagay. No? Sa larong yun nakakuha ko ng 100,000 views. Wag ka. Feeling ko nun yayaman na ako. Feeling ko kaya ko feeling ko malapit na ako sa totohanan na makakabili na ako ng magagarang kotse, bahay, and stuff like that. Until dumating ang araw na need ko na talagang humanap ng trabaho. Yes, nakapasok ko ng work, 3 years contract as a private school teacher. 3 years contract. At sabi ko sa sarili ko, pwede naman sigurong pagsabayin ang paggawa ng videos at pagtuturo. Ngunit hindi ko namamalayan na itutuon ko na pala yung buong atensyon ko sa trabaho ko, sa pagtuturo, at napag-iwanan na ang paggagawa ko ng videos. Sa unti-unti nang nababawasan ang watch time ko sa YouTube. Kasi sa YouTube meron tayong watch time at subscribers. Almost 10k na yung watch time ko nun. Pero dito ako bumagsak sa subscribers kasi nasa 800 plus pa lang, 850 something yung subscribers ko nun. And nasa 10,000 plus naman yung watch time ko, which is pasok na sa content monetization. Sobrang hirap din naman kasi bumuo ng community sa YouTube. Need mo lang talaga maging consistent. Wala namang nag-uumpisa sa YouTube na hindi nag-prosper. Lahat naman basta maging consistent lang at hindi mo iwanan at hindi ka sumuko. Pero dahil nga sa work ko, napabayaan ko. Sabi ko sa sarili ko, sa susunod na lang siguro. Years passed, natapos ang contract ko, and hindi ko pa rin nasubukang bumalik sa content creation. Kasi ang plano ko na naman this time ay ang makapasok sa public school and makapagturo as public school teacher. So ang ginawa ko, nagpasa ako ng application, and to make this story short, yes, nakapasok ako. Sobrang blessed din kasi sa sobrang daming aspiring teacher na gustong makapasok as public school teacher, marami sa kanila ang hindi pinalad. And ito ako, isa sa mga mapapalad.
Shoutout pala sa mga kaguruan natin dyan na patuloy na lumalaban sa pangarap nila. Sumuko, laban lang. And yes, public school teacher na ako. Di naman kalakihan ng sahod, ngunit sapat na rin para dalhin ka sa isang magandang buhay. Ganda o maayos na buhay. Ngunit sa isip ko, parang may kulang. Ito ang bagay na naiwan ko noon. Gustong gusto kong gawin. Sabi ko sa sarili ko ngayon, why not? Ba't hindi ko pwedeng pagpatuloy? Bakit hindi ko ipagpatuloy, di ba? Wala naman hadlang. Sa sitwasyon na rin ako na kaya ko na. Why? Bakit ko sinashare to sa inyo? Ayoko kasi maging greatest multo ko ito in the years to come. Hindi man ako mag-prosper dito sa content creation. Ang importante ay nagawa ko at ipagpatuloy ko ang gusto ko. Ano naman siguro sa atin ang gustong mabuhay sa mga what ifs na yan, di ba? Try lang natin para walang hahabol na multo sa iyo in the future. That is my answer. What makes you want to continue? Kayo mga dap, kahit sa anong aspeto pa yan ng buhay, what makes you want to continue? Yan lang mga dap. Buya.